Sasabihin ng ama noong June 2023. Kasabay ng pagluluksa, katarungan ang sigaw ng mga naulila ni May Fatima ay panawagan din sila sa sospek. Kung ng buhat ng anak na, sila nag-ospesya at ang anak sa iya ni Buha. Ay, parang ito yan. Uping sa kinumina, bigkana rin ginanap ang anak niya. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, patay sa pamamaril ang isang kapitan ng barangay sa San Juan, Ilocos. Damay, pati ang 24 anyos ng anak. Batay sa investigasyon, papalikunasan ang sasakyan ng mag-ama nang barilin sila ng riding in tandem. Isinuli pa ang mga biktima sa ospital pero idinig na rin dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala ng baril at isang slug. Patuloy ang investigasyon at hot pursuit operation laban sa mga salarin. Binagsakan ng barbell at pinagsasaksak pa. Yan po sinabi na isang lalaking nagtatrabaho sa poultry farm sa Cebu. Ang suspect sa krimen, katrabaho ng biktima. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nakuhanan ng CCTV ang lalaking yan na nakapula na kumuha ng improvised barbell at pumasok sa loob ng kwarto ng isang poultry farm sa Barangay Biasong sa Balamban, Cebu. Maririnig ang hiyaw ng isang lalaki. Ibinagsak na pala ng lalaking nakapula ang dalang barbell sa kasamahan niya sa poultry farm. Ang biktima nakahandusay sa sahig o malapit sa pintuan. Sunod na nakita ang muling paglabas ng suspect at may kinuha bago bumalik sa loob ng kwarto. Ayon sa pulisya, kumuha ng kutsilyo ang suspect na ginamit niya sa pananaksak sa biktima. Matapos isagawa ang krimen, umalis na lang ang suspect palabas ng compound na tila walang anumang nangyari. Ayon sa pulisya, personal na alitan ang tinutukang motibo sa krimen. Kamakailan lang daw nagsuntukan ang biktima at suspect. Actually, hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Kasi ang victim natin is from Negros Oriental and ang ating victim, ang ating suspect is from Leyte. So, meron silang differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero, kaya pa naman, they manage until such time na lumabas silang dalawa para mag-iesta. Naisugod pa ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Pero dahil sa tindi ng mga sugat na tinamo, namatay kalaunan ng biktima. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa iba pang police station para maaresto ang at-large na suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi! Dalagang sardinas at tinapay ang ilan sa mga posibleng magmahal sa karimpagbigan ng DTI ang hiling ng mga manufacturer. Saksi, si Bernadette Reyes. Magtanim ay di biro, kaya nakapandilo mong itinapon na lang sa tabi ng kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang mahigit 20 crate ng kamatis at bell pepper. Nalulusaw na raw kasi ang mga ito matapos maulanan at kahit ibagsak ang presyo ay hindi maibenta. Ang presyo ng sardinas naman, posibleng magtaas ng hanggang 3 piso kung mapagbigyan ng matagal na raw na hiling ng Cancer Beans Association of the Philippines. Increase ng minimum wage, tapos ang gasolina up and down. Pesos or stainless na 21 pesos. Ngayon, over 10, 40 na yan. Bukod sa mga sardine manufacturers, humihirit din ang taas presyo ang mga panadero. Ayon sa grupong Phil Baking, mahigit 1.5 taon nang hindi tumataas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kahit na lumaki na ang kanilang gasto sa produksyon. 6 na produkto ang may hirit na taas presyo ayon sa Department of Trade and Industry o DTI.
5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty ang hiling ng Phil Baking. 5 pesos din sa kada pack ng Pinoy Pandesal. Nahihirapan na raw kasi ang mga panadero na isubsidize ang abot kayang tinapay, kaya nababawas na rin ang supply sa mga pamilihan. More than 50% po ang output ang oras. Ang tumaas po, asukal, syempre labor cost, tapos fuel, may time na mataas, hindi namin talaga kaya. Baka mas makonti pa ang supply sa taas po. Pinag-aaralan na raw ng DTI ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mahigit 500 na ang naiulat na patay sa pinakabagong palitan ng airstrikes at rockets ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Voluntary repatriation pa rin ang itinatutupad ng DFA sa mga Pilipino roon. Saksi, si Ivan Mayrina. Nakabibingi ang pagsabog mula sa rocket na bumagsak sa isang lungsod sa ilagang bahagi ng Israel. 3 sugatan sa pagsabog noong araw na linggo. Bahagi ng sigalot sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon na uminit lalo ng 1 taon dahil sa giyera sa Gaza. Kahapon lalong tumindi ang tensyon. Sumiklab ang sunog at pagsabog sa ilang bahagi ng Lebanon. Kasama rin ang suburb sa kabisera ng Lebanon na Beirut. Kahapon din naglabas ang Israel ng video ng airstrikes laban sa kanilang imbakan ng mga armas ng grupong Hezbollah sa ilang bahagi ng Lebanon. Ayon sa Israeli military, mahigit 1,000 Hezbollah targets ang kanilang binomba sa southern Lebanon at Bekaa Valley. Kaya nagkaba na sila sa mga taga roon na lumikas na. Ginatihan naman ito ng magpapakawala ng missile ng Hezbollah sa mga military facility ng Israel. Sa ilang bahagi ng northern Israel, namataan ang pag-intercept sa rockets ng Hezbollah. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, umabot na sa mahigit 500 at nasawi sa airstrike sa Israel, kabilang ang 50 bata. Ito na ang pinakamataas sa death toll sa Lebanon mula nung huling nagkagyera ang Israel at Hezbollah noong 2006. Mahigit 1,000 ang sugatan, libo-libong lumikas. Hanggang ngayong araw, tuloy ang palitan ng mga airstrike ng Israel at rocket ng Hezbollah. Iba't ibang bansa ang nanawagan na ng paghupa ng tensyon. The escalation is extremely dangerous and worrying. I can say that we are almost in a full-fledged war. Sa ngayon, alert level 3 o voluntary repatriation ay pinatutupad ng DFA para sa mahigit 11,000 Pilipinong nasa Lebanon. Repatriation. That's 1 out of 10 so far. Nananawagan kami. Yung mga kapatid mo ng mga Pilipino ito, you should call their own relatives and force them or have to go home. Hindi lang sa mga Pilipino abroad, kundi pati sa mga Pilipinong nasa bansa. May epekto ang gulo sa Middle East, partikular sa pagkontrol ng inflation o bilis ang pagmahal ng bilihin. Our biggest challenge really is external headwinds. And one would be the war in the Middle East. So we don't want that to go out of hand and possibly by price increases, pero ang keso ko, which we have no control over. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Inamin po itong niya, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yap, na ipinanak siya sa China kahit meron siyang birth certificate na inisyu sa Pilipinas. Si Alice Guo naman, iginit na biktima lang din daw siya at sinabing handa siya ikanta kung sino talaga ang most guilty sa illegal pogo operations. Saksi, si Sandra Ginal. Sa pagdinig kanina sa Senado kaugnay sa mga illegal na pogo, may iginiit si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mga sasabi ko po, isa pa akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee ko, especially chaired by our Madam Chairman, who is really at the back of everything po. Muling naukat ang hiling niyang executive session. Willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Sabi ni Guo, nababahala siya sa kanyang kaligtasan, kaya hindi lang para makapagbanggit ng pangalan. May punto pang ipinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanyang pagtakas na kalaunay ininarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activities sa bansa. Natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may sesyon pa ang mga senador. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman sa
sa maikling pag-uusap. Itutuloy ito sa susunod na linggo at aalalahanin daw nito ang mga nangyari. Muli ring inusisa sa pagdinig ang umano'y relasyon ni Ko at ni Suwal Mayor Dong Kalugay na isang dating pulis. Pinagpaliwanag si Kalugay tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort kung saan umano posibleng nagtago si Go bago tumakas. Punto ni Senador Jinggoy Estrada tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na siya, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin ng alkalde na meron siyang mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Kalaunan ay pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ipinakita naman ni Senadora Riza Ontiveros ang larawan kung saan magkakasama sina Kalugay, Alice Go at si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng Sual. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley. Gusto rin po niya makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, gano'n lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture. Sa isa pang larawan, kasama naman ni Acorda si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na itinatawid ngayon sa Pogo. Hindi pitado sa pagdinig si Acorda, pero nang kuhanan ng pahayag, ang sagot niya ay nagawin ang bansa at ang PNP. Ang ginawa ng umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino bilang police officer. Sabi naman ni Tony Yang, We get to meet this official, especially when they need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala? Nandiyan sa rep, yung sabi niya babae. What happened to this Pagio? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Ganyan siya, kakain na lang niya walang ulam. Yes, when he was still in Cagayan as the May director. yan na yung sabi yung babae niya bukas. National siya. Pero napag-alaman Kita daw, niya mas ng baka siyang gusto niya. Philippine Pero birth hindi na pa yun. certificate. Sa tulong ng translator, kinawento niya na 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolo magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong mag-Tagalog o English. Saan kayo pinanganak? I was born in China in Futian. How do you spell that? Futian, and that means in Fukien province. Place of birth, Misamis Oriental. You just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fukien province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate. My grandfather who helped me come up with his birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jansing ang pangalan niya. Sa alias